Basa ang kalsada sa patak ng ulan. Malamig ang hangin at kulay abo ang langit na tila ba nakikidalamhati rin sa sinapit ng lungsod. Sa gilid ng lumang simbahan sa Maynila, sa likod ng malaking konkretong poste na may lumot, isang batang lalaki na tinatayang nasa 7 hanggang 8 taong gulang ang namamaluktot sa isang kartong basa. Nanginginig ang katawan, walang tsinelas at tanging maruming t-shirt lang ang suot. Basang-basa ang buhok at kahit nanginginig sa ginaw, nakapikit lang siya't mahigpit ang pagkakayakap sa isang lumang laruan. Isang laruang pulang kotse na putol na ang isa sa 4 na gulong. Walang pangalan ng batang ito sa mata ng mga dumaraan. Isang pangkaraniwang batang kalye lang. Wala rin siyang boses sa paningin ng lipunan. Hindi siya umiimik kahit pabigyan siya ng pandesal o sabawan sa karinderya ni Aling Puring. Tanging tango o iling lang ang kanyang mga sagot. Minsan, kapag malakas ang ulan, kumakapit siya sa rehas ng simbahan at tumitingala, tila nagdarasal sa katahimikan. Pero isang bagay ang hindi naiintindihan ng karamihan. Araw-araw siyang bumabalik sa lugar na ito at parating tinititigan ang malaking retrato ng isang batang nawawala na naka-frame at nakasabit sa gilid ng gate ng simbahan. "Hinahanap mo ba yan?" tanong ni Aling Puring minsang nahuli niya ang batang nakatitig sa retrato. Tahimik lang ang bata. "Anak mo ba yan?" Umiling siya. "Kamag-anak?" Tahimik ulit. Nang mapagod si Aling Puring sa pagtatanong, ibinigay na lang niya ang tira-tirang sinigang at kanin. "Sige na, kumain ka na. Di ka nalaki ng matino sa kakasilong dyan sa yero." Palipat-lipat ng pwesto ang bata. Sa umaga, madalas siya sa ilalim ng overpass sa rekto. Sa tanghali naman ay tumatambay sa likod ng karinderya. Sa gabi, palagi siyang bumabalik sa simbahan. Kahit pa pinapaalis siya ng mga tanod, kahit pa binubugaw siya ng mga pulis, hindi siya nawawalan ng gana na bumalik sa iisang lugar. Ang tanging kasama niya sa gabi ay ang kanyang laruang kotse at ang hinahanap niyang mama na paulit-ulit niyang binubulong habang nakahiga sa karton. "Ma, asan ka na po?" Bulong niya minsang ginising siya ng isang kulog. Sa kabila ng maruming kasuotan at gusot na itsura, may kakaibang kabaitan sa kanyang kilos. Hindi siya nangaagaw ng limos sa ibang bata. Hindi siya nagtutulak ng kariton para manguha ng basura. Sa halip, tinutulungan pa niya si Mang Berto, isang bulag na matanda na naglalako ng walis tambo. "Hoy, Berto, baka tinatakbuhan ka na naman ng suki mo." Sigaw ng isa sa mga tricycle driver habang nakaupo sa tabi ng tindahan. "Ay hindi po," sabat ng bata. "Ako po ang kasama niya." "Uy, bata ka lang ha? Marunong ka na magtinda ng walis?" tanong ng isang tindera. "Tinuruan po ako ni Lolo." Mahinang tugon ng bata, sabay turo kay Mang Berto na nakaupo sa bangketa. Si Mang Berto ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ng bata. Siya rin ang unang nagpakita sa kanya ng malasakit. "Mula nang matagpuan kita sa harap ng palengke, wala ka talagang sinasabi kundi mama at kotse," sabi ni Mang Berto habang kinakaprap ang bulsa ng kanyang lumang pantalon. "Pero napansin ko lang, tuwing dumadaan tayo sa may simbahan parang nabubuhay ka bigla." Tumango lang ang bata. "Gusto mo bang hanapin natin si mama mo?" Saglit na katahimikan. Matagal bago siya sumagot. "Opo." Isang gabi habang tinutulungan niya si Mang Berto ay bigla siyang huminto sa gitna ng daan. Sa kabila ng ulan, pinilit niyang tumakbo papunta sa harap ng simbahan. Doon lumuhod siya sa basang semento at tinutok ang laruang kotse sa litrato ng batang nawawala. "Parang ako to," mahina niyang nasambit. Nakita ito ni Mang Berto. Hindi siya nakapagsalita. Napansin niyang magkahawig nga ang bata sa litrato. Parehong hugis ng mata, parehong guhit ng ilong, parehong bahagyang ngiti sa litrato. Ngunit paano? 8 taon na raw ang lumipas mula nang mawala ang batang iyon. "Hindi pwedeng siya yun, hindi ba?" "Anong pangalan mo nga ulit?" tanong ni Mang Berto. Nanginginig ang boses. Tahimik ang bata. At pagkatapos ng ilang segundo, bumigkas siya sa unang pagkakataon ng isang bagay na mas mahaba sa karaniwan. "Hindi ko po alam ang pangalan ko. Pero ang tawag sa akin ng matandang kumuha sa akin noon ay Gio." Napapitlag si Mang Berto. "Gio?" Tumango ang bata. "Huwag kang aalis dito. Bukas, pupunta tayo sa may dyaryo. Titingnan natin kung may naibalita tungkol sa'yo. At kung totoo nga,
Napatigil si Mang Berto, napalunok. Baka anak ka nga ng milyonaryo. Hindi alam ng bata kung ano ang ibig sabihin ng milyonaryo. Pero alam niya na ngayon pa lang, parang unti-unting bumabalik ang ilang alaala sa kanyang isip. Alaala ng isang kwartong puno ng laruan. Alaala ng boses ng babaeng umiiyak. Alaala ng lalaking galit na galit at may malalim na tinig. At habang sumisilip ang araw sa likod ng lumang kampanaryo kinabukasan, unti-unting natatanto ng batang wala sa alaala ang sarili niyang pagkatao. Isang batang walang pangalan, ngunit may dalang sikreto na magpapabago sa buhay ng isang pamilyang matagal nang nawasak ng pagkalungkot at pagkawala. Maaga pa lang ay nagising na si Mang Berto. Bagaman bulag, kabisado na ng katawan niya ang ritmo ng umaga. Mula sa tunog ng mga dumarating na tricycle hanggang sa amoy ng nagigising na palengke. Pero kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Nagsisimula ng sumiksik sa isip niya ang posibilidad na ang batang kasama niya ay hindi basta-bastang pulubi. Tuloy-tuloy lang siyang nagluto ng lugaw gamit ang maliit na kalan sa gilid ng barong-barong habang inaamoy ang sinaing na sumasabay sa init ng araw na papasikat pa lamang. Sa sulok ng barong-barong, nakayakap pa rin ang bata sa kanyang laruan. Nakapikit, ngunit hindi tulog. Para bang may mabigat siyang iniisip. Nagising siya nang naamoy ang lugaw at tahimik na lumapit kay Mang Berto. "Lolo, lalakad po ba tayo mamaya?" Tanong ng bata, halos pabulong. "Oo, anak," sagot ni Mang Berto habang inilalagay sa plastik na tasa ang lugaw. "Pupunta tayo sa dyaryo. Sabi mo kahapon, Joe ang tawag sa'yo nang kumuha sa'yo, di ba?" Tumango ang bata. Hindi niya rin alam kung bakit parang tumitibok ng mas mabilis ang puso niya. May takot, may kaba, pero higit sa lahat, may munting pag-asa. Pagkalipas ng isang oras, bit-bit na nila ang mga panindang walis at tungkod ni Mang Berto. Bago pa man sila dumiretso sa istasyon ng dyaryo, naglakad muna sila sa mga dating eskinita. Baka sakaling may makilalang lugar umuka ang bata, ngunit walang lumitaw. Sa bawat kanto, puro bagong tanawin sa paningin ng bata. Pero may isang lugar sa likod ng isang lumang gusali na agad nitong tinuro. "Lolo, parang dyan ako dinala dati." Tumigil si Mang Berto. "Sigurado ka? May amoy po dyan na langisti. Parang katulad sa bodega." Wala nang nagtanong. Dumiretso na sila sa istasyon ng dyaryo. Pagkarating nila, kinausap ni Mang Berto ang gwardiya sa labas at sinabing nais niyang makita ang lumang archive ng mga balitang nawawala ang bata. "Lolo, pasensya na po. Hindi po kami nagpapapasok ng kahit sino sa archive." Paliwanag ng gwardiya. "Hindi mo ba ako kilala? Ako si Berto, dating news vendor sa Quiapo. 6 na taon ako rito nagbenta ng pahayagan." Pilit ni Mang Berto habang hinahanap ang luma niyang ID sa bulsa. Sa awa ng isang staff na lumabas, pinapasok sila sa lounge at pinahiram ng tablet na may access sa online archive. Hiniling ni Mang Berto na tulungan silang maghanap ng mga balita noong 8 taon na ang nakalilipas. Mabilis ang scroll ng dalagang staff. Ngunit sa 3 artikulo pa lang, napahinto na ang kanyang daliri. "Sir, ito po yata yung sinasabi ninyo," sabi ng babae habang ipinapakita ang screen. Isang retrato ng batang lalaki na halos eksaktong kahawig ng batang palaboy. Mas malinis, mas masigla sa litrato, pero pareho ang hugis ng mata, pati ang maliit na nunal sa ilalim ng tenga. Anak ng real estate tycoon, Gio Emanuel Valencia, 5 taong gulang, nawawala matapos ang isang charity event sa isang mall sa Makati. Ayon sa mga pulis, may CCTV na kuha ng isang lalaking karga ang bata papasok sa likod ng mall. Hindi na nakita muli si Gio simula noon. Tahimik lang ang bata habang nakatitig sa sarili niyang litrato. "Ako po yan," mahina niyang sabi. Napapikit si Mang Berto. "Anak, kung totoo man yan, anak ka ng isang milyonaryo." "Hindi ko po kilala ang milyonaryo," sagot ng bata. "Pero kilala ko po yung lugar na yan. Diyan po ako dinala pagkatapos." Naglabas ng isa pang litrato ang staff, ang laruan ng batang Gio, isang pulang kotse. Nang makita ito ng bata, agad niyang inilabas ang kanyang laruan mula sa bulsa at itinabi. Halos magkapareho.
Ito yung laruan na nawala sa anak ni Don Emiliano. Bulong ng staff. Custom-made daw yan. Pinagawa pa sa Japan. Lalong humigpit ang hawak ni Mang Berto sa balikat ng bata. Anak, kailangan mong sabihin ang lahat ng natatandaan mo. May lalaki po. Maitim ang boses. Mabaho ang hininga. Lagi akong nakakulong sa maliit na kwarto. Lagi kong naririnig yung tunog ng eroplano. Parang may lumilipad sa taas ng bodega namin. Minsan po, pinapainom nila ako ng gamot na mapait. Tapos, may isa pong babae. Lagi niya akong tinatawag na nawala mong anak pero hindi ko siya kilala. Muli silang tumahimik. Bigla, tila may nabuksang bahagi ng nakaraan sa isip ng bata. Tulad ng pagpuputok ng liwanag sa madilim na silid. Hindi pa buo pero sapat na para bigyan siya ng dahilan para hanapin ang katotohanan. Kinabukasan, habang nakaupo si Mang Berto sa gilid ng kalsada, may lumapit na lalaki. Nakahudi at may peklat sa gilid ng labi. Hindi siya pamilyar sa matanda pero may dala itong sobre. Para po sa inyo, huwag nyo nang tanungin kung saan galing. Sabay lakad palayo. Bumalik agad si Mang Berto sa barong-barong at binuksan ang sobre sa harap ng bata. Isang lumang litrato ng bata at ng isang babae. Hindi si Amanda kundi isang estrangherang babae pero hawig niya si Gio. Sa likod ng litrato may natasulat. Kung gusto mong malaman ang totoo, dalhin mo siya sa simbahan kung saan siya unang nakita. Doon mag-uumpisa ang lahat. Muling natahimik si Mang Berto. Anak, may mas malalim pa pala sa likod ng lahat ng to. Tumango lang si Gio at sa unang pagkakataon, may luha na siyang pinakawalan. At sa gabing iyon, habang nakasilong sila sa ilalim ng marupok na bubong, parehong hindi nakatulog si Gio at si Mang Berto. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bumubukas na pintuan ng nakaraan na matagal nang nakasara. Mataas ang pader ng mansyon ng mga Valencia sa Forbes Park. At sa likod ng bawat konkretong harang ay isang katahimikang tila matagal nang hindi nasisira. Mula nang mawala ang kanyang anak, si Don Emiliano Valencia ay hindi na muling ngumiti. Ang dating kilalang negosyanteng palangiti, palabati at puno ng sigla sa bawat event ng lungsod ay unti-unting naging isang aninong naglalakad. Tahimik, blanko ang mga mata at tila may laging dinadalang bigat sa dibdib na hindi maipaliwanag ng sino man. Araw-araw ay pareho ang ginagawa ni Don Emiliano. Gigising ng alas 5 ng umaga, iinom ng mainit na kape habang nakatanaw sa malawak nilang hardin. Pagkatapos ay bababa sa basement kung saan nakadisplay ang lahat ng litrato ni Gio. Mula sa baby pictures hanggang sa huling birthday party nito bago siya mawala. Nakahilera sa isang glass cabinet ang mga laruan ng bata na hindi tinagalaw kahit isang pulgada. Nandoon pa rin ang mini drum set, ang mini basketball hoop at ang custom-made na laruan, isang pulang kotse na may ukit sa ilalim. To Gio, Love Daddy. Minsan, mahuhuli ng mga kasambahay si Don Emiliano na kinakausap ang larawan ng anak. Hindi kita nilubayan anak, araw-araw kitang hinahanap, pero wala akong ibang hawak kundi alaala mo. Patawad, sa loob ng 8 taon, walang araw na hindi niya unulit ang pangyayaring iyon sa mall. Pumapasok siya minsan ng patago, sinusuyod ang lumang parking lot na matagal nang nasara. Tinatanong niya ang sarili, paano? Paano siya nawala sa gitna ng isang event kung saan may 13 bodyguard, 2 yaya at 8 CCTV? Sa puntong iyon, kahit ang sariling asawa niya si Amanda ay tila nawalan na rin ng paniniwala sa kanilang pagsasama. Noong una, magkasama silang umiyak. Noong pangalawang taon, nagpa-therapy sila. Pero sa pangatlong taon, nagsimula na silang mabuhay sa 2 magkaibang mundo. Si Amanda sa pag-asang buhay pa ang anak, si Don Emiliano sa paniniwalang patay na ito. Isang araw, umuwi si Amanda galing sa therapist at buong tapang na sinabi, ayoko nang umasa, kailangan kong mabuhay muli. Gawin mo kung anong makakabuti sa'yo. Pero ako, dito lang ako. Dito lang ako kay Gio at hindi na nga siya bumalik sa bahay. Sa unang 4 na taon, umaasa pa ring babalik ang asawa niya. Pero nang tuluyang mag-migrate si Amanda sa Amerika para doon magtrabaho bilang consultant, tuluyan nang nalugmok sa katahimikan si Don Emiliano. Iniwan siya ng asawa, iniwan siya ng anak. Tanging ang business meetings at financial forecasts na lang ang kasama niya sa mesa tuwing gabi. Tanging silid ni Gio ang binubuksan niya tuwing madaling araw
at doon siya minsang natutulog sa kama ng anak. Wala ring nakaalam na si Don Emiliano ay minsang sinubukang kitilin ang sarili niyang buhay. Isang gabi, 3 baso ng whiskey ang ininom niya. Sabay sabing, "Kung wala ka na anak, bakit ta ako?" Pero bago siya mawalan ng ulirat, tumunog ang music box na gamit ni Gio noong bata pa ito. Walang nagbukas noon at wala ring baterya. Mula noon, naniwala siya na kahit wala na si Gio, andiyan pa rin ito. Kahit multo lang, kahit alaala lang, hindi siya muling nakipagrelasyon. Hindi siya muling nakita sa mga party. Ang tanging komunikasyon niya ay sa sekretarya niyang si Arlene, na siyang namahala sa mga appointment, at sa kasambahay na si Manang Leti na matagal nang nagsisilbi sa kanila. Don Emiliano, minsang tanong ni Arlene habang naghahain ng mga dokumento, "Bukas po ay ika-7 anibersaryo ng pagkawala ni Gio. Gusto po ba ninyong magpamisa tulad ng dati?" Tumangulang ang matanda. "Gusto niyo rin po bang magbigay ng statement sa media? Wala na akong sasabihin. Tapos na ang lahat. Pero, Don, wala na si Gio at wala akong anak na babalik pa." Tahimik si Arlene. Ngunit bago siya lumabas ng opisina, nilingon niya si Don Emiliano. May mga luhang pumapatak sa mukha ng matanda habang hawak-hawak ang lumang painting na ginawa ng anak. Isang maliit na bahay na may araw sa taas, may 3 stick figures sa baba. Si Mommy, si Daddy, at si Gio. Sa sulok nito ay may maliit na puso na may sulat. Para kay Daddy, Love Gio. Samantala, sa kabilang bahagi ng Maynila, sa isang maliit na tindahan ng dyaryo sa Avenida, nakadisplay pa rin sa dingding ang mga luma at sikat na front page ng pahayagan. Isa na rito ang issue kung saan naka-headline ang pagkawawala ng anak ni Don Emiliano. Napadaan doon si Mang Berto at ang bata. Saglit silang tumigil. "Tandaan mo, anak," bulong ni Mang Berto habang nafahawak sa balikat ng bata. "Hindi pa tapos ang kwento mo. Kahit akala nilang wala ka na, darating ang araw, kikilalanin ka rin nila." Tumingin ang bata sa mukha ni Gio sa dyaryo. Iyon pa rin ang mukhang ginugulo ang kanyang alaala gabi-gabi. Hindi niya lubos maunawaan kung paano siya napunta sa kalsada, kung paano siya nakaligtas, kung paano niya nakakalimutang siya pala si Gio. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya pinalad na makalimot, kundi isinumpang mabuhay na may puwang sa puso. Isang puwang na tanging isang taong naghihintay din ang maaaring makapuno. At sa loob ng mansyon ng mga Valencia, sa likod ng pintuan ng kwartong matagal nang hindi binubuksan, may nakatago pa ring larawan sa ilalim ng unan ni Don Emiliano. Larawan iyon ng anak niyang si Gio, nakangiti habang hawak ang pulang laruan. "Kung totoo man ang himala," bulong ni Don Emiliano, "sana isa ka ron." Lumamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon sa gilid ng estero kung saan nakatayo ang barong-barong ni Mang Berto. Bagaman masikip at sira-sira ang bubong, naging kanlungan ito ng kakaibang katahimikan sa pagitan nila ng batang tinatawag na Gio. Madalas silang makatulog ng walang salita, tanging ang tunog ng gabing Maynila ang kanilang musika. Tumatahol na aso, tricycle na dumaraan, at minsan sigaw ng lasing sa kabilang kanto. Ngunit ng gabing iyon, iba ang timpla ng paligid. Parang may bumubulong sa hangin. Parang may katahimikang pilit humihingi ng pansin. Habang nakahiga si Mang Berto, biglang napaigtad ito mula sa pagkakaidlip. Nananaginip siya at sa panaginip ay may batang umiiyak habang tinatawag siya sa isang madilim na silid. "Daddy, buhay pa po ako. Daddy, tulungan mo ako." Paulit-ulit, lumalakas, palapit ng palapit hanggang sa parabang mismong sa tenga niya ibinulong ang huling linya. Pagdilat niya, nakita niya si Gio sa sulok, yakap ang laruang kotse at nanginginig, umiiyak na walang tinig. "Anak, anong nangyari?" Agad niyang nilapitan si Gio, umiling lang ang bata at pilit na pinunasan ang sariling luha gamit ang laylayan ng maruming t-shirt. "Panaginip lang po, Lolo." "Anong napanaginipan mo?" "Yung lugar po, yung madilim, yung may amoy na langis. Parang naalala ko po ulit. Parang dinala ako sa isang lumang bodega." Nagkatinginan sila ni Mang Berto. Hindi ito ordinaryong panaginip. Hindi ito guni-guni lang.
May detalye, may amoy, may takot. Kailan mo huling nakita yung lugar na yun? Tanong ng matanda habang pilit kinukumpuni ang garter ng kulambo. Hindi ko po alam, pero natatandaan ko po yung tunog ng eroplano. Lagi pong may dumaraan sa taas. Tapos laging may lalaki. Maitim ang boses niya. At may isang babae. Sinasabi niyang, anak kita. Pero alam kong hindi siya si mama. Napatingin si Mang Berto sa laruang kotse sa kamay ng bata. Yun pa rin ang laruan na naging sentro ng kanyang tanong, ang parehong laruan na nakalarawan sa dyaryo. Sa ilalim ng laruan, may ukit na halos burado na. To Gio, Love Daddy. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw ng bata, ang pagkislot ng mga daliri, ang pagkiwal ng kanyang mga mata kapag nababanggit ang bodega, ang pagningid ng kanyang tinig kapag nababanggit ang babae. Kinabukasan, dinala ni Mang Berto si Gio sa isang tagong lote sa may bandang Pasay, isang lugar na dating pinagkukuluman umano ng mga batang kinukuha ng sindikato. Alam niya ito dahil minsang may nabuwento sa kanyang kapwa mangangalakal. May warehouse dyan dati. Di ka makalapit dahil laging may tanod at aso, pero nasunog yata noong isang taon. Wala nang laman ngayon. Pagtapak pa lang ni Gio sa kalye, agad siyang napahinto. Dito po yun. Sigurado ka? Opo, amoy na amoy ko pa rin yung langis. Tsaka yung kuryente, parang may dumadaan sa bakal. Gabi po kami laging nakakulong, walang ilaw. Pero naririnig ko yung lalaking laging sumisigaw sa telepono. May sinasabi siyang, "Wag muna ngayon, bantayan niyo yung bata." Walang ibang nakikitang gusali roon, kundi isang napabayang lote na puno ng damo at kalawangin na pader. Pero sapat na yon para kay Mang Berto. Alam niyang ang mga alaala ng bata ay hindi basta kathang-isip. Naramdaman niya ang bigat sa bawat paghinga ni Gio. Hindi galing sa gutom, kundi sa sakit ng nakaraan na unti-unting bumabalik. Pag-uwi nila, agad siyang nagsalita habang nagtatali ng walis. "Anak, dapat may makaalam nito. Hindi sapat yung nalaman lang natin. Kailangan mong magsalita. Hindi na ito tungkol sa iyo lang. May mga bata pang kagaya mo na baka nandoon pa rin." Pero umiling si Gio. "Ayoko po, baka hanapin nila ako. Baka bumalik yung lalaki. Baka kunin ulit ako." Lumuhod si Mang Berto sa harapan ng bata at hinawakan ang magkabilang balikat nito. "Hindi ka na nila makukuha, anak. Hindi ka na mag-isa. Ako ang kasama mo ngayon." Muling napaluha si Gio at sa unang pagkakataon, mula nang magsimulang bumalik ang alaala, niyakap niya si Mang Berto ng mahigpit. Isang yakap na tila walang plano pakawalan. Isang yakap ng isang batang muling nakakaramdam ng proteksyon. Kinagabihan, habang tulog si Gio, kinuha ni Mang Berto ang lumang cellphone at sinubukang tawagan ang isang kakilala sa simbahan, isang dating pari na ngayoy aktibo sa social outreach. "Father Danny, ako ito, si Berto. May kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa batang nawawala noon. Yung anak ng milyonaryo? Bakang natagpuan ko na siya." Sa kabilang linya, matagal ang katahimikan. "Sigurado ka, Berto?" "Hindi pa, pero may mga palatandaan. Laruang hawak niya, pangalan niya, lugar na natatandaan niya, pati panaginip niya, lahat tugma." "Dinala mo na ba sa simbahan kung saan na-feature ang retrato ng bata?" "Hindi pa, pero plano ko na. Sabi kasi sa isang sulat na natanggap ko, doon daw mag-uumpisa ang lahat." Nagkasundo silang magkita sa loob ng 2 araw. At sa oras na yon, habang tulog si Gio, may katahimikang bumalot sa paligid. Hindi na katahimikang malamig at puno ng takot, kundi katahimikang may pahaging ng liwanag. Parang sinasabi ng gabi, "Malapit ka nang makilala, Gio. Malapit ka nang makabalik." At mula sa dilim ng pagkakakulong, unti-unti nang bumubukas ang pintuan ng katotohanan. Ang tinig sa gabi na minsang akala ni Gio ay imahinasyon lang, ngayoy nagiging paalala. Ang buhay na inakala ng lahat na nawala ay nagsisimula ng sumigaw pabalik. Mainit na ang araw nang muli silang tumapak sa tapat ng simbahan kung saan unang nakita si Gio. Hindi gaya ng mga nakaraang araw, ngayon ay may kakaibang kabog sa dibdib ng bata. Tila sa bawat hakbang palapit sa lugar na iyon ay bumibigat ang hangin sa paligid, na para bang may matagal ng lihim na naghihintay lamang sa pagbalik niya. Bit-bit ni Mang Berto ang lumang supot na may lamang mga papel
na nakuha nila sa dyaryo, ilang larawan at ang laruang kotse. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang lahat, pero buo na ang kanyang loob. Kailangan nang ipagharap ang katotohanan. Pagdating nila sa gate ng simbahan, agad silang nilapitan ng gwardyang matagal nang nakatalaga roon. Matanda na rin ito at mukhang kabisado na ang mga mukha ng palaboy sa paligid. Inikot niya ang mata kay Gio at kay Mang Berto. Saka umiling, "Oy, ayong dalawa, wala kayong dapat ginagawa dito. Bawal ang magpalimos sa simbahan, lalo na't may misa mamaya." Mariing sambit nito habang nakaturo sa kalsada. "Hindi po kami namamalimos," sagot ni Mang Berto. Kalmadong pinakiramdaman ang tinig ng gwardya. "May kailangan lang po sana kami. Makakausap po ba namin ang kura paroko?" Napakunot ang noo ng gwardya. "Para saan?" "Para po sa isang batang nawawala noon. Baka po anak ng isang kilalang pamilya." Napatingin ang gwardya kay Gio na nakayuko lang at mahigpit ang hawak sa laruan. "Yang bata, wapo, gusto lang po naming magpaliwanag. Wala po kaming hinihinging pera. Hindi po kami scammer. Gusto lang po naming malaman kung may makakatulong sa amin." Nagkatinginan sila ng ilang segundo bago bumuntong hininga ang gwardya. "Hintayin niyo ako rito." Pagbalik nito ay may kasama na siyang matandang pare. Payat, may puting buhok at may malalim na kunot sa noo na tila natural na sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit at humarap kay Gio. "Ako si Father Martin." Sabi ng gwardya, "May gusto kayong ipaalam sa akin." Tumango si Mang Berto at marahang itinulak si Gio palapit sa pare. "Father, matagal na pong nawawala ang batang ito. At sa tingin ko, siya po yung batang si Gio Valencia." Napahinto si Father Martin. Hindi siya basta-basta naniniwala sa ganitong usapan. Maraming beses na rin siyang nalapitan ng mga nagsasabing sila raw ay nawawalang anak ng kung sino-sino. Ngunit nang magtama ang mata nila ni Gio, napansin niya agad ang pagkakahawig ng bata sa lumang larawan ng anak ni Don Emiliano. Kinilabutan siya. "Anong pangalan mo, iho?" Mahinang tanong niya. "Hindi ko po alam, pero ang tawag po nila sa akin noon ay Gio." "May natatandaan ka pa ba?" Yung tunog po ng eroplano, yung lalaki na may boses na parang garalgal. Tapos po yung babae na sinabing ako raw ang nawawala niyang anak, pero hindi ko po siya kilala. Lagi po akong nakakulong sa isang silid. Napansin ni Father Martin ang laruan sa kamay ng bata. Kinuha niya ito at maingat na tiningnan ng ilalim. "To Gio, love daddy." Basa niya sa ukit. "Saan mo nakuha ito?" "Sa akin po ito. Matagal ko na pong hawak. Sabi nila, bigay daw po yan ng tatay ko noong maliit pa ako." Napatitig si Father Martin sa kawalan. Marami siyang alaala ng batang si Gio Valencia. Dumadalo ang pamilya sa simbahan tuwing linggo bago ito mawala. Isa siya sa mga nakipaglamay nang mawala ang bata at isa rin siya sa nagdulot ng misang alay para rito. At ngayon, matapos ang halos 8 taon, ito ang isang batang halos buhay na litrato ng batang iyon at may hawak na laruan na personal na inabot mismo ni Don Emiliano sa anak. "May isang tao na dapat makakita sa kanya," bulong ni Father Martin. Hindi na sila pinauwi. Pinatuloy sila sa maliit na silid sa gilid ng simbahan. Binigyan ng tinapay at mainit na gatas si Gio habang pinatulog muna siya sa maikling kama. Habang natutulog ang bata, tinawagan ni Father Martin ang isang numero sa kanyang lumang telepono. Numero ni Amanda Valencia na minsan na ring tumawag noon para humingi ng payo. "Amanda," mahinang bati ni Father Martin. "Father, kamusta po? May isang bata rito. May dapat kang makita." "Bata? Ano pong ibig niyong sabihin?" "Hindi ko maipaliwanag, Amanda. Pero kung may natitira pang kahit 1% ng pag-asang buhay ang anak mo, dapat mong makita ang batang ito." Ilang oras lang at dumating na sa simbahan si Amanda. Nakasuot siya ng salamin at nakaputing blouse, halatang galing sa biyahe. Pagdating niya sa silid, tahimik siyang pumasok. Nakatulog pa si Gio sa kama, hawak-hawak ang laruan. Sa paglapit ni Amanda, napaupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang mukha ng bata at sa isang iglap, parang may bumalik na himig sa kanyang puso. Tumulo ang kanyang luha. Hindi pwedeng. Ikaw ba ito, anak?" Hindi siya pinansin ng bata.
tulog ito ng mahimbing. Ngunit sa gitna ng tulog, bigla itong nagsalita. "Ma, asan ka po?" Napasinghap si Amanda. Niyakap niya ang anak mahigpit. Wala siyang pakialam kung marumi ang suot nito, kung hindi ito sigurado kung guni-guni lamang ang lahat. Sa loob ng 8 taon, ngayon lang muling tumibok ang puso niya ng ganito, nang may sigla, nang may pag-asa. Nang magising si Gio, agad niyang napansin ang babae sa kanyang tabi. "Sino po kayo?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Amanda. Hawak niya ang mukha ng bata, nanginginig. Ako si mama mo." Tahimik si Gio, parang may gustong tanungin pero hindi makabigkas. Ilang segundo, walang gumalaw. Hanggang sa unti-unting tumulo ang luha sa mata ng bata. "Yung amoy ni mama ko." Yumakap siya kay Amanda. At sa labas ng silid, tahimik na nakikinig si Father Martin habang nananalangin. "Panginoon, kung ito man ang simula ng pagbabalik ng batang nawawala, ituloy niyo po sana. At ipakita sa mundong ito na may pag-asa pa rin sa mga burol ng ating paghihintay." Tumila na ang ulan ng araw na iyon, pero mabigat pa rin ang ulap sa langit. Tila pinipigil ang pagbagsak ng isang malaking lihim na matagal nang bumabalot sa isang pamilya. Sa loob ng simbahan, matapos ang muling pagkikita ng mag-ina, hindi pa rin lubusang lumalabas ang mga salita ni Amanda. Hawak pa rin niya ang kamay ni Gio. Parang natatakot na kapag binitiwan niya ito, ay bigla na lang itong mawawala, gaya ng mga taon na walang kasiguraduhan. Si Gio naman, bagaman nananahimik, ay unti-unting tumatanggap sa presensya ng babae. May kung anong pamilyar sa yakap, sa tunog ng tinig nito, sa init ng palad na tila matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa mahabang bangko sa loob ng kapilya, dumating si Father Martin, dala ang ilang papel. Lumapit siya kay Amanda na muling naging seryoso ang mukha. "Handa ka bang dalhin siya sa ospital para sa pagsusuri?" tanong niya. Tumango si Amanda. "Kung siya nga si Gio, Father, kailangan naming tiyakin. Ayokong umasa pero ayokong palampasin. Naiintindihan ko, at hindi lang yan, may isa pa akong inabisuhan." Napatigil si Amanda. "Sino po?" "Si Don Emiliano." Halos mabitawan ni Amanda ang hawak na tasa ng kape. "Emil? Tinawagan niyo si Emil? Kailangan niyang malaman. Pero paano kung hindi niya kayanin? Alam mo naman kung paano siya nagbago. Baka oras na para siya mismo ang makaharap sa katotohanang matagal niyang tinanggihan." Samantala, sa loob ng kwartong ipinareserba ni Father Martin para sa bata, nakaupo si Gio sa ilalim ng bintana. Inagmamasdan ang mga kalapati na lumilipad sa kampanaryo. May dalang gatas si Amanda, pero pinili niyang umupo muna sa tabi ng anak. "Gio," mahina niyang tawag. "Po, naalala mo ba ang kwarto mo dati?" Umiling siya. "Mahilig ka sa pula. Sabi mo gusto mo ng pulang kotse kasi parang mabilis. Lagi mong sinasabi sa amin ni Daddy na paglaki mo, magmamaneho ka ng totoong Ferrari." Napangiti si Gio, ngunit hindi agad sumagot. "Minsan po, nanaginip ako. May kotseng pula. Ako po yung nagdadrive. Tapos po, may nakasakay sa likod. Lalaki po. Sumasayaw siya habang nagtatawanan kami. Hindi ko po makita ang mukha niya, pero pakiramdam ko, mahal ko po siya." Lumuha si Amanda. "Si Daddy mo yon, anak. Mahilig siyang magpatawa sa likod ng sasakyan kahit traffic. Sinasayaw kanya sa kanta ni Stevie Wonder habang kumakanta ng mali-mali." Tahimik si Gio, ngunit muling yumakap sa ina. Bago sila umalis para sa ospital, may isang pangyayaring hindi inaasahan. Isang sobre ang iniabot ng isang batang sakristan kay Amanda habang papalabas sila ng simbahan. May nagiwan po nito sa confession box. "Para raw po sa inyo." Bumungad sa kanya ang isang liham. Sa papel ay may masinsinang sulat kamay. "Buhay pa po ang anak ninyo." Kasama sa loob ng sobre ang kopya ng larawan ni Gio noong bata pa. Galing mismo sa lumang CCTV footage na ilang taon nang kinumpiska ng pulisya. Ngunit ngayon ay may dagdag. Sa likod ng larawan ay may nakaukit gamit ang lapis. May nagbabantay sa kanya. "Kilala ko siya. Hindi siya patay. Kailangan lang niya ang boses ninyo." Nanginginig si Amanda. Alam niyang hindi ito basta sulat lang. Isa itong patunay. Patunay na may nakakaalam sa tunay na nangyari.
Bakit hindi ito dinala noon pa? Tanong niya sa sarili, pero walang sagot. Sa ospital, dumaan si Gio sa pagsusuri, pagsukat ng vital signs, blood test, pati psychological assessment. Hindi siya umangal. Tahimik lang siyang sumusunod sa bawat utos ng nurse habang si Amanda ay nakatitig lamang, hindi mapakali. Minsang tinanong si Gio ng psychologist kung natatandaan niya ang buong pangalan niya. Tumahimik ito saglit, saka muling sumagot ng may kaba. Gio, Emmanuel. Emmanuel what? Hindi ko po alam. Ngunit sapat na iyon para sa ina. Sa koridor ng ospital, halos madapa si Amanda sa pagmamadaling tawagan ang isang dating kaibigan, isang private investigator na minsang humawak ng kaso ni Gio. Edward, may tanong ko. May record ba kay Gio noon na binigay sa pulisya ang full name niya? Meron, Gio Emmanuel de la Cruz Valencia. Bakit? Sinabi niya sa akin, sinabi niyang pangalan niya ay Gio Emmanuel. Wala nang dagdag, pero sinabi niya iyon. Baka hindi aksidente yan, Amanda. Baka nagsisimula nang bumalik ang alaala. At sa sumunod na araw, dumating na si Don Emiliano sa ospital. Tahimik, suot ang itim na Amerikana, malamig ang ekspresyon. Hindi siya lumapit agad sa anak. Pinagmasdan muna niya ito mula sa salamin ng observation room. Nakita niya ang batang lalaki na nakaupo, nilalaro ang laruan niyang kotse, at sa bawat galaw nito, ang paraan ng paghawak, ng pagtapik sa ibabaw ng kotse, ng pagbilang ng bawat ikot, parang nakikita niyang muli ang batang nawala sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin kung anong totoo, mahina niyang sabi kay Amanda. Gusto ko akong makaramdam, gusto kong ako mismo ang makaalam. Sa pagpasok ni Don Emiliano sa loob ng silid, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi muna nagsalita si Gio, hindi rin nagsalita ang ama. Hanggang sa marahang inilapag ni Don Emiliano ang isang bagay sa harap ng bata. Isang susi ng lumang toy chest ni Gio sa bahay nila. Alam mo ba kung anong binubuksan nito? Tanong niya. Kinuha ito ni Gio, pinikit ang mga mata, hinawakan sa dalawang palad, at dahan-dahang lumabas ang isang pangungusap. Yung kahon ko po sa ilalim ng kama. Napaupo si Don Emiliano, napahawak sa dibdib, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napaiyak siyang parang batang nawalan. Ako si daddy mo, anak, at ngayon alam ko na, hindi ka nawala. Hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Hindi pa man lubusang nauubos ang luha ni Don Emiliano, ay agad nang kumilos ang ospital upang iproseso ang mungkahing DNA test. Lahat ng naroon ay tahimik, walang gustong magsalita ng anumang tiyak na katotohanan. Tila takot silang bigkasin ang isang bagay na maaaring mali pala sa huli. Ngunit sa puso ni Amanda at ni Emiliano, may kakaibang tibok, isang kumpirmasyong hindi na kailangan pa ng salita. Habang nasa private room si Gio, tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak pa rin niya ang laruan niyang kotse at nakatingin lamang sa kisame na tila may iniisip na malalim. Minsan ay pinapikit niya ang mga mata niya at binubulong sa sarili. Gio Emmanuel Valencia, ako ba talaga yun? Hindi kalayuan sa silid. Kausap ni Amanda ang doktor at ang medical technician habang hawak ang isang maliit na papel kung saan nakalista ang instructions para sa DNA sampling. Lumapit siya kay Emiliano na tila wala sa sarili, nakatingin sa labas ng bintana ng ospital. Emil, kung sakaling hindi siya si Gio, anong gagawin natin? Hindi agad siya sinagot ni Don Emiliano. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan bago siya nagsalita. Kung hindi siya si Gio, mawawala ulit ang anak ko sa pangalawang pagkakataon. Napabuntong hininga si Amanda at tinapik ang balikat ng dating asawa. Pero kung siya nga, hindi na siya tinapos ni Emiliano. Imbis na sagutin, dahan-dahan siyang lumapit sa anak at lumuhod sa harap nito. Wala siyang sinabi, tinitigan lamang niya si Gio sa mga mata. Tila sinisiyasat ang kabuuan nito, ang hugis ng mata, ang guhit ng kilay, ang paggalaw ng bibig kapag nag-iisip. At sa puso niya, ramdam niyang hindi na ito kailangan pang patunayan. Ngunit kailangan ito para sa batas, kailangan ito para sa mga dokumento, kailangan ito para tuluyang maangkin muli ang batang matagal nang nawala. Handa ka na ba, anak? Tanong niya kay Gio halos paanas. Para saan po?
Tanong ng bata, bagaman hindi takot kundi may bahid ng kaba. Para malaman natin kung totoo ang nararamdaman natin. Tumango si Gio. Sige po. Ilang minuto lang ay sinimulan na ng medical team ang pagkuha ng sample, swab mula sa pisngi ni Gio at isa rin kay Don Emiliano. Sa parehong kwarto, tahimik ang lahat habang isinasagawa ang proseso. Si Amanda, sa isang sulok, nakapikit at tila nagdarasal. Si Emiliano naman ay nanatiling nakatitig kay Gio na hindi man lang umangal o umiyak sa ginawa. Pagkatapos ng eksaminasyon, agad silang pinayuhang bumalik kinabukasan para sa resulta. Tatagal po ng 24 to 36 hours ang analysis, pero we'll prioritize this as much as we can, sabi ng doktor. Paglabas nila ng ospital, hindi muna sila nag-uwian. Imbes nagtungo sila sa isang hotel, malapit sa ospital, kung saan pansamantalang titira sina Amanda, Emiliano at si Gio habang hinihintay ang resulta. Sa loob ng silid, naupo si Gio sa tabi ng malaking bintana at pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba. Para ngayon lang siya muling nakakita ng ganitong klaseng tanawin, mataas na tanawing hindi mula sa kalsada kundi mula sa isang ligtas at malamig na kwarto. Laki pala ng mundo, no? Bulong niya. Tumabi si Amanda sa kanya. Mas malaki pa yan, anak. At mas lalawak pa yan para sa'yo. Pero paano kung hindi ako yung hinahanap ninyo? Napalingon si Amanda sa anak. Bakit mo nasabi yan? Kasi po, paano kung yung mga naiisip ko, guni-guni lang pala? Baka po kasi gusto ko lang maniwala na may pamilya ako. Hindi agad natasagot si Amanda. Ngunit imbis na magsalita, niyakap niya ng mahigpit si Gio. Anak, kahit ano pa ang sabihin ng papel, ikaw pa rin ang nasa panaginip ko gabi-gabi. Ikaw pa rin ang iniyakan ko sa bawat misa. At ikaw pa rin ang minahal ko kahit walang katiyakan. Sa kabilang kwarto, si Don Emiliano ay tahimik na nakaupo sa lamesa. Tinitingnan ang lumang scrapbook ni Gio. Pinadala niya ito para maibalik sa anak ang ilang alaala. Inisa-isa niya ang mga guhit ng bata nung maliit pa. May mga linya ng bahay, araw, pamilya at isang larawang stick figure na may hawak na pulang kotse. Napatigil siya sa isang pahina kung saan nakadikit ang larawang nilang tatlo ni Amanda at ni Gio sa isang park. Nakatingin ka sa akin sa litratong to, bulong niya sa sarili. Ganyan ka ring tumingin sa akin kanina. Kinabukasan, bago pa man tumunog ang alarm clock, gising na silang tatlo. Agad silang nagtungo sa ospital. Sa labas ng opisina ng pathologist, abot-abot ang kabog ng dibdib nila. Si Amanda ay namumutla, si Emiliano ay palingalinga, at si Gio, tila siya pa ang pinakakalma sa lahat. Paglabas ng doktor, hawak nito ang sobre. Tahimik itong tumingin sa kanila at marahang tumango. Pwede na po kayong pumasok. Sa loob ng konsultasyon room, umupo silang tatlo habang binuksan ng doktor ang dokumento. Ang resultang ito ay isinagawa base sa inyo pong mga sample. Sinuri ang pagkakatugma ng DNA markers ni Mr. Emiliano Valencia at ng batang si Gio. Tahimik. Ang resulta, 99.99% match. Walang kumibo. Parang huminto ang mundo ng ilang segundo. Si Amanda ang unang umiyak, hindi dahil sa gulat, kundi sa sobrang luwag ng dibdib. Napahagulgol siya habang nakayuo. Si Don Emiliano, nanatiling tahimik. Ngunit bumagsak ang luha sa mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng muling pagkabuhay. Si Gio, tiningnan lamang ang dalawa. Anong ibig sabihin po nito? Tanong niya. Tumayo si Emiliano, lumuhod sa harap ng anak at marahang hinawakan ang kamay nito. Ibig sabihin, anak, ikaw si Gio. Ikaw ang anak namin. Ikaw ang anak ko. Saglit na napigilan si Gio. Pinagmasdan niya ang dalawang mukha sa harapan niya. Parehong may luhang hindi mapigilan, parehong puno ng takot at pag-asa. At sa dulo ng lahat ng iyon, biglang napangiti ang bata. Yung laruan ko po, hindi po ako nagkamali. Natawa si Amanda habang umiiyak. Si Don Emiliano ay hindi na nagawang magsalita. Niyakap niya ang anak niya, mahigpit. Parang uhaw na uhaw sa bawat segundo ng 8 taong nawala sa kanila. At sa silid na iyon, sa loob ng ospital kung saan lahat ay tungkol sa mga resulta, napatunayan na ang pinakamahalagang bagay ay hindi lang ang test result, kundi ang paniniwalang kahit gaano kalayo ang nilakbay ng pag-asa, babalik at babalik ito sa pusod ng tahanan.
Makalipas lamang ang 2 araw mula nang makumpirma ang resulta ng DNA, tila muling sumigla ang mundo ni Amanda at Don Emiliano. Sa loob ng mansyon, unti-unting ibinabalik ang dating anyo ng kwartong kay tagal na ring nakapinid. Nililinis ang mga laruan, pinapalitan ng mga kurtina at pati ang paboritong kama ni Gio ay ipinabalik mismo sa orihinal nitong posisyon. Parang walang lumipas na 8 taon. Sa kabila ng saya, may tensyong hindi maalis sa loob ng pamilya. Si Gio ay nananatiling tahimik, laging napapaisip at kahit anong laro o kwento ang ibahagi sa kanya, may bahagi pa rin sa kanyang mata na parang may hinahanap. Hindi luha, kundi pagod, hindi kawalan, kundi isang lalim na hindi basta makatapa. Sa isang hapong maaraw, habang iniikot ni Gio ang mga laruan sa kanyang kwarto, bigla siyang napaupo at hinimas ang dibdib. May biglang pananakit. Hindi niya ito agad ininda. Inakala niyang dahil lang sa init ng araw. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, mas lumalalim ang sakit. Parang may bumabara sa kanyang paghinga. Parang may mabigat na bumibigkis sa kanyang dibdib. Tumawag siya kay Amanda na agad namang nagmadaling pumanhik sa itaas. "Anak, anong problema?" "Ma, masakit po dibdib ko. Parang hindi po ako makahinga." Hindi na siya nagsayang ng oras. Inihatid siya ni Amanda sa ospital at isinailalim agad sa pagsusuri. Sa emergency room, kitang-kita sa monitor ang mabilis na tibok ng puso ni Gio at ang hindi pantay-pantay na daloy ng oxygen sa katawan nito. Dumating si Don Emiliano habang isinusugod si Gio sa loob ng diagnostic room. Agad siyang nilapitan ni Amanda, nanlalambot at puno ng takot. Sabi nila baka raw komplikasyon to mula sa usok na nalanghap niya nung nasunog yung warehouse kung saan siya raw natagpuan. "Anong klaseng komplikasyon?" tanong ni Don Emiliano. Malamig ang tinig pero nanginginig ang mga kamay. "Pulmonary fibrosis, Emil. Nagkaroon daw ng damage ang lungs niya. At dahil hindi ito agad na agapan, maaaring lumalala na." Mula sa gilid ng hallway, pinanood nilang 2 ang anak na pinupuntahan ng mga nurse. Nilalagyan ng oxygen mask at kinukuhanan ng dugo. "Masyado siyang bata para sa ganito," bulong ni Amanda habang niyayakap ang sarili. "Mas matanda na siya sa edad niya," tugon ni Don Emiliano. Dumaan siya sa impyerno. Kinabukasan, inilabas ng doktor ang findings. Hindi ito maganda. "Don Emiliano, Mrs. Amanda, aaminin ko po, medyo sensitibo ang kalagayan ni Gio. Ayon po sa mga scan, may parte sa baga niya na hindi na gaanong gumagana. Posibleng dahil matagal siyang nalantad sa usok, alikabok at maruming hangin sa kulungan niya noon." "Nakakahawa ba to?" tanong ni Emiliano. "Hindi po, pero maaaring lumala kung hindi natin maagapan." "Anong pwedeng gawin?" tanong ni Amanda. "May treatment po, inhalers, regular na gamutan, vitamins at therapy. Pero kailangan nating bantayan ang stress level ng bata. Kapag siya'y na-overwhelm, maaaring atakihin muli ang baga niya." Sa loob ng silid pasyente, nagising si Gio habang naka-oxygen. Tumingin siya kay Amanda, pilit mumiti, ngunit kitang-kita sa mata niya ang takot. "Ma, may sakit po ba ako?" "Huwag kang mag-alala, anak," bulong ni Amanda habang pinupunasan ang pawis ng anak. "Nandito kami ni Daddy, hindi ka na nag-iisa." Lumapit si Don Emiliano, niluhuran ang kama at marahang hinawakan ang kamay ng anak. "Gio, anak, pangako ko sa'yo, gagawin ko lahat para gumaling ka. Hindi na kita pababayaan." Tumango si Gio at muling pumikit, tahimik. Ngunit sa loob ay may unti-unting gumagapang na kabiguan. Hindi dahil sa sakit sa katawan, kundi sa takot na baka sa pagkakataong ito, mawala na naman siya sa mga taong ngayon pa lang niya muling natagpuan. Habang ginagamot si Gio, nagsimula ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa sindikatong sangkot sa pagkidnap sa kanya. Lumabas sa background check ng private investigator ni Don Emiliano na may koneksyon ng lumang kasambahay nila, si Lydia, sa ilang taong dating empleyado ng isang abandonadong factory sa Cavite, ang parehong lugar na sinasabing pinagdalhan kay Gio. Sa isang lumang litrato na nakuhang ebidensya, nakita si Lydia sa tabi ng isang lalaki na may peklat sa leeg.
Ang parehong inilarawan ni Gio na maitim ang boses. Napag-alaman ding may koneksyon si Lydia sa isang kilalang fixer sa gobyerno na namamatnugot ng mga birth record para sa mga batang nawawala. Emil, ibig sabihin ang nawawala nating anak, inirehistro nilang anak ng iba? Tanong ni Amanda habang binabasa ang report. Oo, sagot ni Don Emiliano. Ginamit siya para sa ransom, pero marahil hindi natuloy ang plano. At dahil nasunog ang warehouse, iniwan siya roon, parang basurang hindi na kailangan. Nanigasang pa nga ni Emiliano, pinigilan ng galit. Gagawin ko ang lahat para makulong ang mga salarin. Pero uunahin ko muna ang anak natin, ang paggaling niya. Isang gabi, habang tulog si Gio at tanging tunog ng makina at pag-ihip ng oxygen ang naririnig, lumapit si Amanda sa may altar ng chapel ng ospital. Bitbit ang laruan ni Gio, lumuhod siya sa harap ng krus. Panginoon, matagal na akong hindi nagdasal. 8 taon na akong galit at puno ng tanong. Pero ngayon, humihingi ako. Huwag niyo po sanang kunin muli ang anak ko. Sa wakas, bumalik na siya sa amin. Patawad kung kinuwestiyon ko kayo noon. Pero ngayon, kayo na lang po ang kakapitan ko. Sa likod ng kapilya, dumating si Don Emiliano. Hindi siya sanay magdasal. Pero sa gabi ring iyon, lumuhod siya sa tabi ng dating asawa at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Hindi na sila kailangang magsalita. Sa harap ng Diyos na minsang tila nanahimik sa gitna ng kanilang paghahanap, ngayoy sabay silang muling nagdasal, hindi para sa milagro, kundi para sa pagkakataong huwag nang muli silang paglayuin ng sakit. Dahil sa pag-ibig nila sa anak, na sa wakas ay nasa piling nila muli, natutunan nilang ipaglaban hindi lang ang katotohanan, kundi ang panibagong pagkakataong ibinigay ng langit. Tahimik ang buong ospital kinabukasan, pero sa loob ng conference room ng security department, may gumuguhit na tensyon sa bawat salita. Si Don Emiliano, kasama ang kanyang private investigator na si Edward Ramos, ay kaharap ang 2 opisyal ng CIDG na kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon. Sa mesa ay nakalatag ang mga litrato, report at record ng mga taong may koneksyon sa pagkawala ni Gio. 8 taon na ang nakalilipas. Base sa cross-reference ng mga pangalan, may lumitaw na pattern, paliwanag ni Edward habang ipinapakita ang isang pinprint na diagram. Si Lydia, ang kasambahay na nag-resign 1 linggo bago mawala si Gio, ay konektado sa isang alias Romy, kilalang fixer ng peking birth certificate sa Cavite. Itong si Romy ay kapatid ng tauhan ni Mr. Lucero. Napakunot ang noo ni Emiliano. Lucero? Si Anthony Lucero? Ang dati kong partner sa real estate? Tumango ang isa sa mga opisyal. Opo, matagal na naming sinusubaybayan ang pangalan niya. Luma pa ang mga kaso pero malalalim. Naiugnay siya sa mga international child trafficking cases pero laging may sapat na koneksyon para makaligtas. Imposible, bulong ni Emiliano. Hindi ko akalaing konektado siya sa pagkawawala ng anak ko. Hindi pa po natin masasabi ng tiyak, dagdag ni Edward. Pero malinaw na may pattern. Ang address na pinanggalingan ng papel na nakuha nyo, yung liham na nagsabing buhay pa ang anak niyo, ay dating pag-aari ni Lucero. Napatindig si Emiliano. Gusto kong kasuhan siya. Gusto kong ilabas ang katotohanan. Hindi pa po natin hawak ang solid evidence. Kailangan pa nating makapanyayam ang isa sa mga tauhan na nahuli sa Laguna kahapon. Ayon sa inisyal na ulat, isa raw siya sa mga dating bantay sa warehouse kung saan natagpuan si Gio. Habang nagaganap ang pagpupulong, sa kabilang bahagi ng lungsod ay ginugulantang ang isang abandonadong bahay sa Tansa, Cavite ng isang raid. Dito natagpuan ng mga awtoridad ang ilang ebidensya, mga sirang laruan, lumang notebook ng bata at mga damit ng mga batang may pangalan na tinanggal. Isa sa mga damit ay may pangalan, GOV, bahagyang kupas pero hindi pa rin mabubura. Kinabukasan, dinala ang suspect sa ospital para kilalanin ni Gio. Sa isang secure room, pinapanood niya mula sa salamin ang lalaki. Kalbo, may peklat sa leeg at matalim ang mga mata. Nagtago sa alias Boyet, siya ang itinurong tauhan ng sindikatong minsang nagbantay sa warehouse. Pagkakita pa lang ni Gio sa lalaki, kumapit siya sa braso ni Amanda. Siya po yung lalaki. Siya yung may garalgal na boses. Nang marinig ito ni Emiliano,
agad siyang lumapit sa investigador. Enough na to! Pwede na ba siyang kasuhan? May batayan na po at mas lalo pa kung may makukuha tayong pahayag mula sa kanya. Sa loob ng interrogation room, hinarap siya ng mga pulis. Unay tikom ang bibig ni Boyet. Pero matapos ipakita ang larawan ni Gio, bigla siyang natahimik. Ilang minuto, hindi siya kumibo. Hanggang sa bigla siyang nagsalita, halos paos na. Ayaw ko naman talaga noon. Wala akong balak saktan ang bata. Gusto lang naming gamitin para sa ransom. Pero natakot kami. Nasunog ang lugar. Akala namin patay na siya. Kanino ka kumuha ng utos? Tanong ng opisyal. Hindi agad sumagot. Pero sa bandang huli, binitiwan niya ang pangalan. Si Boss Tony, siya ang nag-utos. Ako lang bantay. Bumigat ang loob ni Emiliano. Hindi na kailangang ipaliwanag pa kung sino ang tinutukoy. Si Anthony Lucero nga. Dating kaibigan, dating kabisnes, at ngayon utak sa likod ng sindikatong halos tumapos sa anak niya. Ipinatawag ng CIDG si Lucero para sa investigasyon. Ngunit sa oras na ipinadala ang supina, tumakas na ito. Naiwan ang mga ari-arian, ang ilang opisina, at ang katahimikan ng isang taong sanay sa likurang operasyon. Nagsumula na ang manhunt. Habang tumatakbo ang mga legal na proseso, si Gio ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Sa tulong ng mga therapist, unti-unting naibabalik ang kanyang kumpiyansa. Isang araw habang nasa therapy session, tinanong siya ng therapist, kung makikita mo ulit yung taong kumuha sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi agad siya sumagot, pero sa huli, tumingin siya sa salamin at mahinang nagsalita. Gusto kong sabihin, hindi mo ako nasira, buhay pa ako. Napaiyak ang therapist. Hindi dahil sa trauma ni Gio, kundi sa katatagan ng batang halos 8 taon ay nakulong sa katahimikan. Ngayon, sa piling ng kanyang tunay na pamilya, nakahanap siya ng tinig. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Gio sa kanyang bagong kwarto sa mansyon, pinagmamasdan niya ang kisame na may mga glow-in-the-dark stars na ipinakabit ni Amanda para raw hindi na siya matakot sa dilim. Ma o anak, pwede po bang wag niyo akong iwan ulit kahit magalit ako minsan? Tumabi si Amanda sa kama. Niyakap siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Kahit kailan anak, hindi ka na namin iiwan. At kahit kailan, hindi ka na mawawala ulit. Sa labas ng bahay, nagmamasid si Don Emiliano sa kalangitan. Hawak ang telepono, kausap ang abogado. Labanan natin to. Gusto ko ng hustisya, hindi lang para sa anak ko, kundi para sa lahat ng batang dinukot, tinakot at pinabayaan. Makakaasa kayo doon. Simula pa lang ito. At sa pagitan ng tahimik na gabi at mga ilaw ng mansyon, may isang pamilyang nyuling na buo. Hindi perpekto, hindi buo sa sugat, pero buo sa pagmamahal. Sa bawat galaw ng mga bituin sa kisame ng kwarto ni Gio, isang pangako ang nakaukit. Hindi na siya muling mag-iisa sa dilim. Isang linggo matapos ang pagsisiwalat sa sindikato, unti-unti nang bumalik sa pang-araw-araw na buhay ang pamilya Valencia. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng normalidad ay ang biglaang pagbagsak muli ng kalusugan ni Gio. Isang gabi habang nanonood ng pelikula sa loob ng silid nilang tatlo, bigla na lang siyang nahirapang huminga. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos at nanlalamig na ang kanyang mga kamay. Agad siyang isinugod sa ICU. Doktor, doktor, kulungan niyo ang anak ko. Sigaw ni Amanda habang buhat-buhat ni Don Emiliano si Gio papasok sa ER. Tumakbo ang mga nurse at mabilis na kinabitan ng oxygen mask si Gio. Naging abala ang mga doktor, tinawag ang mga respiratory therapist at inihanda ang lahat ng gamit. Pagkatapos ng halos 1 oras na resuscitation, lumabas ang doktor, halatang pagod. Tila ba may gustong sabihin, ngunit hirap ilabas. Dok, kumusta po si Gio? Tanong ni Emiliano, halos hindi na makahinga sa kaba. Ginawa na po namin ang lahat ng makakaya namin, pero tumigil na po ang kanyang paghinga sa loob ng 15 minuto. I'm sorry, wala na po siya. Nanlambot ang tuhod ni Amanda at napasigaw. Napaluhod siya sa sahig at isinubsob ang mukha sa kanyang palad habang si Emiliano ay nakatayo lang sa gilid, tahimik, nakatingin sa kawalan. Wala ni isang patak ng luha ang bumagsak. Ngunit kitang-kita sa kanyang mata
ang pagguho ng isang amang minsan nang nawalan at ngayon ay muli na namang nawalan. Ipinabalita agad sa pamilya at mga malalapit na kaibigan. Sa loob lamang ng 2 araw ay inihanda na ang burol. Isang simpleng misa sa loob ng private chapel sa loob ng compound ang isinagawa. Hindi open casket ayon sa rekomendasyon ng doktor dahil sa sensitibong kondisyon ng katawan. Lahat ay dumalo. Mga kaibigan, mga dating empleyado, media at ilang taong minsan nang tumulong sa paghahanap kay Gio noon. Ang kapilya ay puno ng bulaklak, mga puting rosas at lili. At sa gitna nito ang kabaong na may malaking retrato ni Gio sa ibabaw. Ngiti niya na may hawak na laruan. Tahimik lang si Amanda sa buong misa. Umiiyak lamang ng tahimik habang yakap-yakap ang lumang pulang laruan ni Gio. Si Don Emiliano naman ay tila estatwang walang damdamin nakatayo lang sa likod ng kapilya ni hindi lumalapit sa kabaong. Isa lang ang paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Hindi pwedeng totoo to. Hindi ito ang ending. Ngunit sa gitna ng misa, sa oras na binabaspasan na ang kabaong bago ito ilibing kinabukasan, biglang may sumigaw mula sa labas ng kapilya. "Buhay pa po ang anak nyo!" Napalingon ang lahat. Tumigil ang pari. Tumingin ang mga bisita sa pinto. At sa labas ng kapilya, may isang batang palaboy na nakalugmok sa lupa, basa ang damit sa ulan, nanginginig sa ginaw. Tumakbo ito papasok at halos mahulog sa harap ng kabaong. "Hindi po siya patay. Hindi po yan si Gio. Nasa ospital po siya. Buhay po ang anak nyo." Nagkagulo ang mga tao. Napatingin si Amanda kay Emiliano na agad tumakbo sa harap. Kiningnan nila ang bata. Madungis, halos wala sa tamang ulirat. Ngunit may hawak-hawak na papel, tila isang discharge slip. "Bakit mo sinasabi yan?" tanong ni Emiliano habang pinipigilan ng sarili. May batang dinala po sa barangay clinic sa Tondo. Nilagnat, walang ID, walang kilalang magulang, pero sabi niya ang pangalan niya ay Gio Valencia. May lagnat po siya at bumagsak habang naglalakad papunta raw sa inyo. Akala po ng doktor, isa lang siyang batang nasira ng ulo. Pero yung mukha po niya, kamukhang-kamukha niya po yung nasa dyaryo. Hindi na naghintay pa si Emiliano. Kinuha ang papel mula sa bata at binasa. Hindi niya mapaniwalaan. Ito ay medical note mula sa isang government clinic sa Tondo. May naka-indicate na pangalan, Gio Valencia, age estimated 12 to 13, respiratory distress due to fatigue. Inobserbahan ng 3 oras at pinadischarge dahil wala pang available ward. "Imposible," bulong ni Amanda, nanginginig. "Sinong nilibing natin?" tanong ng isang bisita. Hindi na sila nakapagsalita. Si Emiliano ay agad lumapit sa kabaong at hinampas ito ng kamao. "Buksan to! Buksan nyo nang yung ngayon din!" "Don Emiliano, sir! Hindi po maaaring!" tangkang pigilan ng pari. "Binubuhay nyo ang anak ko, tang-ina nyo! Buksan nyo to!" Tumakbo ang ilang staff ng funeral service. Sa harap ng lahat, binuksan nila ang kabaong. At doon nagsimula ang tunay na kaguluhan. Sa loob ng kabaong ay wala ang mukha ni Gio. Isang bangkay ng batang lalaki na hindi nila kilala. Mas maliit, mas maputla, at may peklat sa balikat na alam ni Amanda. Hindi ito kay Gio. "Hindi siya to, hindi siya to," mahinang bulong ni Amanda habang napaluhod muli. Agad na tumawag ng pulis si Emiliano. "Saan dinala ang anak ko? Sino ang batang ito? Bakit siya ang inilagay sa kabaong?" Napaatras ang funeral staff. "Hindi po namin alam, sir. Ang ipinadala po sa amin ng ospital ay bangkay na may pangalan, Gio Emmanuel Valencia, may wristband pa." "Tang-ina nyo!" sigaw ni Emiliano habang pinipigilan ng bodyguard. Biglang naputol ang lahat nang tumunog ang telepono ng isa sa mga nurse na naroon sa burol. Isa sa mga tauhan ng ospital kung saan isinugod si Gio ang tumawag. "Ma'am Amanda, may bata pong dinala rito kanina. Bumagsak sa labas ng gate. Nakasuot po ng luma't sirang jacket. Tiniingnan lang namin ngayon, pero may binabanggit siyang pangalan. At paulit-ulit po niyang sinasabi, 'Huwag niyo pong isara ang kabaong ko.'" Sa puntong iyon, halos lahat ng naroon ay napasigaw sa gulat. Si Amanda, hawak ang dibdib, halos mawalan ng malay. Si Emiliano naman ay tulala, nanginginig, pero buo ang titig. Siya nga, buhay ang anak namin, buhay si Gio. At sa kapilyang minsang naging tahanan ng panalangin para sa patay,
ngayon ay nagsilbing saksi sa isang pagkakamaling muntik na magtulak sa isang pamilya sa pangalawang pagluluksa. Ang gabi ay nagmistulang pelikula ng pag-asa at katotohanan. At sa gitna ng ulan, ng kaguluhan at ng biglaang pagsigaw ng isang batang palaboy, muling binuhay ang isang kwento na muntik na sanang tuluyang malibing. Hindi pa man tuluyang lumilipas ang ulan ng gabing iyon, agad na nagmadali sina Don Emiliano at Amanda patungong ospital. Mula sa loob ng van na mabilis na tinakbo ang kahabaan ng Taft Avenue, hawak ni Emiliano ang basang papel na iniabot ng batang palaboy, habang si Amanda ay hawak-hawak pa rin ang laruan ni Gio, ngayong basang-basa na rin dahil sa gulo sa burol. Walang imikan sa sasakyan, pero parehong mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi na sila sigurado kung ito'y isa na namang pag-asa na mauuwi sa pagkadurog o kung ito na nga ang milagro na matagal nang ipinagdasal. Pagdating nila sa ospital, sinalubong agad sila ng isang nurse. "Ma'am Amanda, Sir Emiliano, dito po, sumunod po kayo. Stable na po ang bata, pero mahina pa rin." Agad silang sumunod at sa pagpasok nila sa maliit na ward na may isang kama sa gitna, huminto ang oras para sa kanila. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp, nakahiga si Gio. Payat, maputla, ngunit buhay, at malinaw sa mukha niya na kahit mahina, alam niyang nasa piling niya muli ang kanyang mga magulang. "Gio," bulong ni Amanda, halos mapaluhod. "Ma, Daddy," halos hindi marinig na tinig ni Gio. Niyakap siya ni Amanda habang pinupunasan ang luha, habang si Don Emiliano ay dahan-dahang lumapit sa kabilang gilid ng kama at marahang hinawatan ang kamay ng anak. "Patawad, anak. Patawad kung hindi ka agad namin nahanap. Patawad kung muli ka naming nawala." Umiling si Gio. "Hindi niyo po kasalanan. Ako po yung lumabas sa ospital. Akala ko po, baka abutan ko pa yung burol. Ayokong mailibing nang hindi kayo ay nakakakilala sa akin." Doon napaiyak si Amanda. "Paano mo nalaman, anak? Paano wala lamang may burol?" "Yung matandang lalaki po sa kalye. Nakausap ko po. Sabi niya may batang Gio raw na namatay. Sabi ko sa kanya, ako si Gio." "Bakit ka tumakas, anak?" tanong ni Emiliano, bahagyang pinipigil ang luha. "Natakot po ako. Akala ko baka hindi niyo na ako tanggapin. Hindi niyo ako paniwalaan na ako pa rin si Gio kahit ang dami ko nang nakalimutan. Pero nung nakita ko yung simbahan, gusto ko lang sanang masiguro na kayo pa rin yung naghihintay." Habang umiiyak ang mag-asawa, lumapit ang doktor. "Pasensya na po. Kailangan po niyang magpahinga. Mabutit may nagdala sa kanya dito agad. Kung hindi, maaaring bumagsak ulit ang kanyang paga. Pero stable na siya ngayon. Baka ailanganin lang ng ilang linggo ng observation, vitamins, at proper diet." Tumango si Amanda. "Gagawin namin ang lahat, doktor, kahit anong kailangan." Habang natutulog si Gio kinagabihan, nasa labas si Emiliano, kausap ang kanyang abogado sa telepono. "Gusto kong matukoy kung sinong nagpapalakad ng records sa ospital na yon. Bakit ibang bangkay ang inilagay sa kabaong? Sino ang nagsumite ng pangalan ng anak ko bilang patay at saan nanggaling ang death certificate?" "Nauna na po akong nag-verify doon," sagot ng abogado. "May reporta peke ang dokumento. May isang lalaki raw na nagpanggap bilang kamag-anak at nagdala ng ID na may pirma mo. Tumugma sa system, pero mali pala ang identity. Pinapalawak na namin ang investigasyon. Nagpanggap para mapatay sa papel ang anak ko," ani Emiliano, halos pabulong pero puno ng galit. "Bakit? Para saan?" "Posible pong konektado pa rin ito kay Lucero. Kailangan pa nating patibayin ang ebidensya." Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang si Amanda ay hawak ang kamay ni Gio habang ito'y natutulog. "Alam mo ba, Emil?" ani Amanda habang nakatingin sa anak. "Sa dinami-rami ng pagod ko sa mundo, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganipong klase ng pananahimik. Yung hindi dahil sa wala, kundi dahil kumpleto na." Tumabi si Emiliano sa kanya. "Tama ka, ngayon lang ulit ako huminga ng hindi mabigat." Kinabukasan, dumalaw si Father Martin sa ospital. Napangiti siya pagkakita kay Gio na muling naglalakad sa maliit na pasilyo ng ward. Bit-bit pa rin ang pulang laruan niyang kotse. "Ano na, Gio? Nakakabirit ka na ulit?" Ngumiti ang bata. "Kaunti lang po, Father. Bawal muna tumakbo," sabi ng doktor. Umupo si Father Martin sa tabi niya. "Alam mo ba kung anong tawag sa mga batang tulad mo?" "Ano po?" "Ginto sa lansangan." "Bakit po?
Kasi kahit marumi ka, kahit basang-basa ka ng putik, kahit tinatadyakan ka ng panahon, kapag nakita ka ng tamang tao, alam nilang may halaga ka. At minsan, ginto ang hinahanap ng Diyos sa mga basurang ayaw ng mundo. Tahimik si Gio, hinawakan niya ang laruan niya at ngumiti. Salamat po, Father, kasi hindi niyo ako hinayaang kalimutan. At sa sumunod na araw, inilabas na sa balita ang buong istorya. Isang headline ang umalingaw-ngaw sa mga TV at radyo. Batang akalang patay, buhay pala, malaking pagkakamali sa burol, nabunyag. Naglabas ng opisyal na pahayag si Don Emiliano, kasama si Amanda at si Gio, na ngayon ay pormal ng kinikilala bilang nagbabalik na anak ng pamilya Valencia. Sa lahat ng mga magulang na nawalan ng anak, ani Emiliano sa harap ng kamera, huwag kayong titigil. Kahit gaano kahaba ang gabi, may umagang darating. At kung may bata kayong pinaniniwala ang nawawala, hanapin nyo. Dahil minsan, ang ginto ng buhay natin ay nasa lansangan lang, naghihintay na mapansin muli. Sa huli ng press conference, lumapit si Gio sa mikropono at huminga ng malalim. Hindi siya sanay sa kamera, pero sa harap ng sambayanan, isa lang ang gusto niyang sabihin. Salamat po sa lahat ng naniwala. Hindi po ako patay. Buhay po ako. At masaya akong nandito na ulit ako sa tunay kong tahanan. At mula sa batang halos hindi makapagpakilala noon, ngayon ay isa siyang simbolo ng pag-asa. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng nawalan, naghahanap at patuloy na umaasang ang ginto ng kanilang buhay ay muling masisilayan. Ilang linggo ang lumipas mula nang magulantang ang buong bansa sa pagkakamali ng burol at ang milagrosong pagbalik ni Gio mula sa tinaguriang kamatayan sa papel. At sa bawat araw na bumadaan, unti-unti ring isinusulat ng pamilyang Valencia ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi ito kwentong may bigla ang happy ending, kundi isang mabagal at masinsinang paghilom, isang pagbangon mula sa mga taunang sugat, pangungulila at pagkakawatak-watak. Unang binago ni Don Emiliano ang kanilang tahanan. Hindi na ito ang dating malamig, tahimik at kontroladong espasyo. Ngayon ay mas maraming liwanag ang pumapasok, literal at simboliko. Ipinabukas niya ang lahat ng bintana, ipinarenovate ang garden kung saan dati naglalaro si Gio, at muling pinagana ang lumang swimming pool na matagal nang pinatuyo. Hindi ito para magbalik ng alaala, kundi para magsimula ng bago. Isang umaga habang nakaupo siya sa porch, nakitang dumaan si Gio papunta sa garden habang may dalang maliit na hose. "Anak, anong ginagawa mo?" tanong niya. "Magdidilig po ako," sabi po ni Manang Leti, natutuyo na yung mga bagong tanim na gumamela. Napangiti si Emiliano. "Sige, tulungan kita." Magkasabay silang nagdilig ng halaman. Simpleng bagay, pero sa puso ni Emiliano, ito na ang pinakamahalagang investment. Oras sa anak. Hindi na negosyo, hindi na politika, hindi na pera. Sa mga munting sulyap, munting tawanan at simpleng pakikisama, naramdaman niyang muli ang pagkatao niya bilang ama. Samantala, si Amanda ay abala rin sa bagong adhikain. Matapos ang nangyari, muling nabuksan ang kanyang puso para tumulong sa iba. Sa tulong ni Father Martin at ilang NGO, sinimulan niya ang isang foundation para sa mga batang nawawala at biktima ng human trafficking. Tinawag nila itong Gios Hope. Ang pangalan ay hindi lang pagpupugay sa anak, kundi paalala rin ng himalang posibleng mangyari kahit sa pinaka-imposibleng sandali. Sa isang soft launch ng foundation, tumayo si Amanda sa entablado sa harap ng mga magulang na may nawawalang anak. Bit-bit niya ang larawan ni Gio noong bata pa. "Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay pagkatapos na mawala ang anak ko." Maraming taon ang lumipas na puro tanong ang laman ng gabi ko. Buhay pa ba siya? Hinahanap ba rin niya ako? Tama bang umasa pa ako? Pero ngayon, napatunayan ko, hindi dapat sinusuhuan ang paniniwala. Dahil minsan, kahit patila huli na ang lahat, may batang lalapit, madungis walang pangalan, at sasabihin lang, "Ako po si Gio." At babalik lahat ng dahilan mo para mabuhay. Tumayo si Gio sa tabi niya at ngumiti. Walang script, walang inaasahang sasabihin. Ngunit sa harap ng lahat, mahinahon siyang nagsalita.
Hindi ko po alam kung bakit ako pinili ng Diyos na mabuhay. Pero kung may dahilan po, siguro po ay para sabihin sa mga batang katulad ko na may karapatan pa rin kaming lumaban. Kahit hindi kami kilala, kahit kalye ang tinutulugan namin, may lugar pa rin kami sa mundong to. At sana, kayo pong mga magulang, huwag kayong tumigil hanapin kami. Tumayo ang mga tao. May ilan sa kanila ang lumapit, lumuhod sa harap ni Gio, at niyakap siya na parang anak nila. Ang eksena ay hindi na tungkol sa isang milagro, kundi tungkol sa isang panibagong misyon. Pagbangon hindi lang ng isang pamilya, kundi ng maraming pamilyang minsang pinatahimik ng pangungulila. Pagbalik nila sa bahay, sinalubong sila ng mga dating empleyado ni Don Emiliano. Ngayon ay tinatawag na family circle. Isinaayos niya ang kanilang roles, binigyan ng mas maayos na sweldo, at hinimok na magsanay sa child trauma assistance. Hindi lang negosyo ang kayamanan natin ngayon, aniya. Responsibilidad na natin ito. Sa gabi, habang si Gio ay nakaupo sa bagong reading nook sa kanyang silid, binuklat niya ang isang drawing book. Sa unang pahina ay may simpleng guhit, bahay, araw, puno at 3 stick figures. Sa ilalim nito ay sinulat niya, "Ito na kami ngayon." Pumasok si Don Emiliano at naupo sa tabi ng anak. "Ano yan?" tanong niya. "Guhit ko po, para sa project namin sa therapist. Sabi po niya, gumuhit daw po kami ng tahanan." Tinapik ni Emiliano ang balikat ng anak. "Maganda yan, anak. Pero alam mo, kahit walang guhit, alam kong buo na ulit tayo." Napangiti si Gio. "Hindi pa po tayo kumpleto, Daddy. Kulang pa po." "Ha? Bakit? Kailangan pa po nating hanapin yung ibang batang tulad ko. Marami pa po sila sa lansangan." Tumango si Emiliano. Hindi na sumagot. Pero alam niyang tama ang anak niya. At alam din niyang handa na silang maging tahanan para sa mas marami pa. Ilang araw pa ang lumipas, nakatanggap sila ng liham mula sa isang pamilya sa Zamboanga. Isang batang lalaki raw ang nagsabing nakita niya si Gio sa TV at sinabi nitong, "Kagaya ko yan, dati akong tinago rin." Ipinahanap ito ni Amanda sa tulong ng Gio's Hope at natuklas ang totoo, isa na namang batang biktima ng trafficking. Nailigtas dahil sa inspirasyon ni Gio. At sa pagdami ng mga batang nililigtas, lumaki rin ang pamilya ni Gio. Hindi lang sa dugo, kundi sa puso. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, nagising si Gio at lumabas sa terrace. Doon niya nakita si Amanda at Emiliano na tahimik na nagkakape, nagkukwentuhan at minsang tumatawa. Hindi bilang mag-asawa kundi bilang magulang na muling nautong magmahal para sa iisang layunin. "Ma, Daddy," tawag ni Gio. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti. "Pwede po ba akong tumabi sa inyo?" "Halika, anak," sagot ni Amanda habang inaabot ang kumot. Tumabi siya at sabay-sabay silang tumingala sa bituin. "Alam niyo po," bulong ni Gio, "kahit wala tayong perpektong kwento, gusto ko pa rin tong kwento natin." At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang pinagmamasdan ng buwan at ang mga bituin, alam nilang buo na ulit ang pamilyang minsang winasak ng dilim, na yun ay muling naglalakbay sa liwanag ng panibagong umaga. 5 taon ang lumipas mula nang muling mabuo ang pamilya ni Gio. Sa pagdaan ng panahon, naghilom na ang mga sugat. Hindi kinalimutan, ngunit natutunang tanggapin. Mula sa batang palaboy na walang pangalan at walang tinig, naging isa siyang sagisag ng pag-asa hindi lamang para sa mga nawalan, kundi para sa mga taong nawalan ng paniniwala sa kabutihan ng mundo. Sa edad na 16, nagtapos si Gio bilang valedictorian sa isang prestihiyosong paaralan sa Quezon City. Hindi lamang dahil matalino siya, kundi dahil kinilala rin ang kanyang kwento, ang kanyang lakas at ang kanyang malasakit sa kapwa. Habang siya'y umaakyat ng entablado, suot ang puting toga at may medalya sa leeg, hindi maipinta ang mukha ni na Amanda at Don Emiliano sa sobrang tuwa. Sa harap ng libo-libong magulang, guro at mag-aaral, binigyan ng pagkakataon si Gio na magsalita. Tumayo siya sa harap ng podium, may hawak na kopya ng kanyang talumpati, ngunit hindi niya ito binasa. "Hindi ko po babasahin ang inihanda ko," panimula niya. "Gusto ko pong magsalita mula sa puso, dahil ang kwento ko ay hindi gawa-gawa, hindi perpekto, pero totoo."
Tahimik ang lahat. Pati ang mga kamera ng media na naroroon ay tila nabighani sa bawat salitang kanyang binibigkas. Bata pa lang po ako. Wala na akong sariling pangalan. Tinawag akong bata, palaboy, ligaw, problema. Pero hindi ako nawalan ng pangarap. Kahit minsan, sa likod ng karton, iniisip kong baka may naghihintay pa ring tahanan. At sa loob ng maraming taon, hindi ako tumigil sa panalangin. Lumapit si Amanda sa stage at pinunasan ang luha habang si Emiliano ay mahigpit na humawak sa upuan. Sa mga mata nila, si Gio ay hindi na ang batang tinidnap, kundi ang batang nagsalba sa kanila mula sa pagkabulag sa pag-asa. Nang matagpuan ko ang pamilya ko, hindi agad naging madali. Maraming pagsubok, maraming sakit, pero natutunan ko na ang tunay na pamilya, hindi lang dugo ang batayan, kundi ang kakayahan mong manatili sa kabila ng lahat. Yung hindi ka iiwan, yung kahit magalit ka, kahit mawala ka, babalik ka pa rin dahil mahal ka. Tumigil si Gio saglit, saka ngumiti. Ngayong araw na to, gusto ko pong ialay ang medalya ko sa 3 tao. Una, kay mama at daddy na tinuruan akong magtiwala ulit, na kahit hindi sila perpekto, sila ang dahilan kung bakit ako muling naging buo. Pangalawa, kay Mang Berto, isang matandang bulag na nagbigay ng tahanan sa batang hindi niya kaano-ano. At pangatlo, sa lahat ng batang lansangan, lalo na yung walang pangalan, walang boses, at walang iniiyakan kundi langit. Kayong lahat, may halaga, may silbi kayo, may pag-asa pa. Tumayo ang buong auditorium para magpalakpakan. At sa gitna ng mga nagsisigawang estudyante at lumuluhang magulang, tumayo si Mang Berto na ngayon ay bahagi na ng foundation bilang tagapayo. At binigyan ng pinakamalakas na palakpak si Gio, sabay sigaw ng "Ikaw ang anak ng lansangan na naging anak ng pag-asa." Makaraan ang graduasyon, isinabay ng Pamilya Valencia ang formal na pagbubukas ng Gio's Hope Center. Isang 3 palapag na gusaling itinayo sa mismong dating lote sa Avite kung saan minsang itinago si Gio. Ngayon wala na ang lumang warehouse at sa halip may mga silid-aralan, sleeping quarters at library para sa mga batang naligtas sa kalye. Sa harap ng gusali ay may isang estatwang tanso ng batang lalaki na may hawak na laruan, replika ng pulang kotse ni Gio. Sa paanan ng estatwa, nakasulat ang mga salitang kahit wala kang pangalan sa umpisa, may kwento kang isisigaw ang mundo. Isa sa mga dumalo sa inaugurasyon ay ang batang palaboy na unang sumigaw sa burol, si Elias. Noong mga panahong muntik ng mailibing, si Gio ng buhay, si Elias ang tumakbo at nagsalita. Dahil doon, kinuha siya ni Amanda at pinatirang kasama sa foundation. Ngayon, siya na ang isa sa mga youth leaders sa center. Kuya Gio, tanong ni Elias habang sila'y magkasamang nagdidilig ng halaman sa bakuran ng gusali. Hindi ka ba galit sa mundo? Sa mga taong kumuha sa'yo? Sa mga taong muntik ka nang limutin? Tumigil si Gio, saka tumingin sa malayo. Noong una, oo, pero natutunan kong mas malakas ang pagpapatawad kaysa paghihiganti. Kasi kapag pinili mong patawarin, binibigyan mo ng lugar ang sarili mong lumaya. At kung galit lang ang bitbit mo, hindi ka makakalakad ng diretsyo sa kinabukasan. Ngumiti si Elias. Balang araw, gusto ko rin pong magsalita tulad mo. Magagawa mo yan, sagot ni Gio. Basta wag mong kakalimutang minsan, kahit galing ka sa lansangan, pwede kang maging tagapagsalita ng mga nawawala. Sa hapon ding iyon, bumisita sa center ang ilang dating pulis at mga batang nailigtas ng foundation. Si Amanda ay abala sa pagtanggap ng donasyon mula sa mga partner NGOs, habang si Don Emiliano naman ay nakaupo sa ilalim ng puno. Pinagmamasdan si Gio na nakikipaglaro sa mga bata. Hindi mo talaga akalaing galing siya sa ganoong kwento, sabi ng isang donor kay Emiliano. Ganoon talaga ang ginto, sagot niya. Kahit gaano kadumi, kapag nakita mo kung anong meron sa loob, magugulat ka. At ngayon, itong batang to ang pinakamahalaga naming kayamanan. Sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw at unti-unti nang lumalamig ang hangin, umupo si Gio sa gitna ng mga bata sa harap ng center at binuksan ang isang lumang notebook.
Doon, nagsimula siyang magturo ng pagbasa. A, B, C. Sabay-sabay nilang sinambit. Ngayon, gusto ko kayong sumulat ng pangalan niyo, utos ni Gio. Dahil kahit gaano kahirap ang pinagdaanan niyo, hindi dapat kayo mabuhay na parang wala kayong pangalan. May pangalan kayo, may kwento kayo, at balang araw, may mundo ring makikinig sa inyo. At sa ilalim ng kumukupas na liwanag ng araw, sa mismong lugar na minsang naging pugad ng kadiliman, ngayon ay sumisibol ang panibagong umaga. Sa mga mata ng bawat batang kanyang tinuturuan, nakikita ni Gio ang sarili niyang dating nawawala at ngayon ang sarili niyang nagtuturo kung paanong muling makakabalik sa tahanan.